Hindi pa nakakita ng kapatid na babae na ganoon kaunawain. Nakita ang nakababatang kapatid na babae na ipinagmamalaki ang kanyang limitadong edisyon na bag. Hindi lang siya hindi nagalit, bagkus ay gumamit pa siya ng malumanay na tingin upang ipahiwatig sa kanya na pag-uusapan nila ang utang na ito pag-uwi. Alam ng nakababatang kapatid na babae na sa ugali ng kanyang ate Haeyoung, tiyak na papasok ito at pagsasabihan siya. Ngunit sa pagkakataong ito, pinili ng kanyang ate Haeyoung na tumalikod at umalis na agad na nagpagaan ng pakiramdam ng nakababatang kapatid na babae. Ngunit pagkababa niya ng tasa ng kape, naalala niya ang sinabi ng kanyang ate Haeyoung na kung maglalakas loob pa siyang galawin ang mga gamit nito. Hindi na lang niya ito babalaan, naisip niya ang hindi pangkaraniwang reaksyon ng kanyang ate Haeyoung. Biglang may masamang kutob si Haeyoung, kaya dali-dali niyang kinuha ang bag at tumakbo pa uwi. Pagkabukas niya ng pinto, nagkataon na nakita niya ang kanyang ate Haeyoung. Ngumiti siya at sinabi rito na ibinalik niya ang bag ng buo. Ngunit pagkayuko niya, napansin niya na kinuha ng kanyang ate Haeyoung ang bagong biling damit ni Haeyoung. Pagkatapos ay itinapon niya ito sa batya at sinira ang damit. Nang lalapit sana si Haeyoung upang pigilan siya, kinuha naman ng kanyang ate Haeyoung ang shower at binomba ang kanyang mukha. Nadamay rin ang kanilang kuya at si Miyeong. Hinintay niya si Haeyoung na muling subukang agawin ang shower. Huli na ang lahat, si Haeyoung ang panganay na babae sa bahay. Isa rin siyang abogada na maganda at matalino. Kung magalit, pati ang kanilang ama ay natatakot sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, pinili ni Haeyoung na lumaban. Sumugod siya at mahigpit na hinawakan ang buhok ni Haeyoung. Sa isip-isip niya, sa pagkakataong ito, kailangan niyang turuan ito ng leksyon. Nakita ni Haeyoung na lumalabas sa linya si Haeyoung, kaya lumaban siya at hinawakan ang buhok ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Ang kanilang kuya at si Miyeong ay hindi na magitan kundi napagsabihan pa dahil sa pagtatanggol kay Haeyoung. Kaya, walang sinuman sa apat na magkakapatid ang nagparaya. Nag-away sila ng matindi at sa sandaling iyon, kakabukas lang ng pinto ng kanilang ama at pumasok. Ngunit nang makita niya ang eksena sa harap niya, bigla siyang natigilan. Pagkatapos, itinulak din ng kanilang ina ang pinto at pumasok. Balak sana ng kanilang ama na pagsabihan at turuan ang kanyang mga anak. Ngunit ang dalawang magkapatid ay may kanya-kanyang dahilan at ang kanilang ama ay panandali ang nalito kung sino ang tama at mali. Ang talas ng dila ni Haeyoung ay lalo lang nagpatahimik kay Haeyoung na nakatayo lang doon at umiiyak sa lungkot. Dahil iniisip ng lahat na wala silang ginagawang mali, ang kanilang ina ay napilitang gumamit ng paraan ng pagpaparusa noong sila ay bata pa. Ang apat ay umupo sa tabi-tabi sa upuan upang mag-isip. Ngunit ang basang-basa nilang katawan ay ginaw na ginaw pagkatapos lang ng ilang minutong pag-upo. Niyakap ng mahigpit ni Haeyoung at Miyeong ang isa't isa para magpainit at ang panganay na lalaki ay tiningnan sila ng mailuha sa mata at gusto ring yakapin ang pangalawang nakababatang kapatid na babae para magpainit. Ngunit itinulak ni Haeyoung ang kanyang kuya, tingnan mo, nanginginig ka parang washing machine. Hindi napigilan ng magkakapatid na magsisihan dahil sa lamig, ngunit pagkatapos mag-away sandali, naalala nila ang eksena ng pagpaparusa sa kanila noong bata pa. Ito rin ang nagpatawa sa magkakapatid ng malakas at hindi rin napigilan ng mag-asawa na tumawa ng lihim nang makita ang kanilang mga anak na nagkakasundo. Sa sandaling iyon, ang buong kapaligiran ay puno ng pagkakaisa at kaligayahan. Ang mabait na babae Miyeong ay tumulong sa matandang babae na bitbitin ang mga gamit nito. Ang resulta ay napunit ang kanyang pantyhose, papunta na sana siya sa interview. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, buti na lang at mabilis siyang nakaisip. Humiram siya ng panulat sa guard at dali-dali niyang kinulayan ng itim ang napunit na bahagi. Sa sandaling ito, nagkataong dumaan ang superstar na si Jeong-hee. Inakala niya na may hawak siyang panulat para humingi ng kanyang autograph. Ngunit itinulak siya ng babae Miyeong at dali-dali siyang tumakbo para mag-interview. Hindi kaagad nakareact si Jeong-hee. Ang babae Miyeong ay dali-dali na namang tumakbo pabalik at hiniling kay Jeong-hee na isauli ang panulat sa guard. Si Jeong-hee na binaliwala ay biglang nakaramdam ng pagkabigo. Sa totoo lang, pinahahalagahan ni Miyeong ang pagkakataon sa interview na ito. Siya ay 31 na ngunit wala pa rin siyang nakikitang angkop na trabaho. Sa bawat paggising niya, nagbabrowse siya sa mga website ng trabaho upang hindi makaligtaan ang tawag mula sa kumpanya ng interview. Lagi siyang may hawak na telepono at hindi ito iniiwan, sinasamantala ang ibang oras. Kumuha rin si Miyeong ng iba't ibang sertipiko at nanalo pa nga siya ng championship sa judo noong high school. Ngunit dahil tumigil siya sa pagsasanay, tumaba siya ng husto. Si Miyeong na mataba ay madalas na inaapi ng kanyang mga kaibigan. Sa huli, sa ilalim ng patuloy na pagsisikap, natanggal din niya ang labis na timbang na ito. Ngunit sa pagkakataong ito, si Miyeong ay natanggap sa trabaho ng kumpanyang ito. Ngunit sa kasamaang palad ay si Ujo. Ang taong nambubuli sa kanya noon ay nagtatrabaho rin sa kumpanyang ito. Kaya natakot si Miyeong at hinila si Jeong-hee na nasa elevator upang harangan siya. Sa gitna ng paghila, hindi sinasadyang napunit ni Miyeong ang damit ni Jeong-hee. Dali-dali siyang tumakbo para humingi ng tawad kay Jeong-hee. Inakala pa ni Jeong-hee na isa siya sa kanyang mga tagahanga. Hindi ako tagahanga mo. Sa sandaling ito, may tawag si Jeong-hee. Tiningnan niya ang damit na nasira niya. Labis na nahiya si Miyeong, binaba ni Jeong-hee ang telepono. Nakita niya na isa siyang intern dito, kaya sinabi niya sa kanya na kunin ang kanyang AE card sa trabaho at kunan ng litrato bilang ebidensya. Sinabi pa niya na kapag may oras siya, kailangan niyang pagbayarin siya.
Nang makita ni Mieong na maganda ang kuha, naglakas loob pa siyang hilingin sa lalaki Joong-hee na ipadala sa kanya ang larawan. Dahil dito, naisip ni Joong-hee na sinasadya niyang kuhanin ang kanyang contact information. Bagaman hindi ang kanilang dalawang pagtatagpo ay medyo nakakahiya. Ngunit ang kanilang masamang kapalaran ay nagsisimula pa lamang. Ang magkasintahan na naghiwalay sa loob ng 8 taon ay natulog na magkasama pagkatapos ng isang gabing pagkalasing at habang natutulog sila ng mahimbing. Tumawag ang nanay ni Haeyoung pagkasagot niya sa telepono. Saka lang niya napansin ang kakaibang sitwasyon. Sa oras na iyon nagising din si Jung-hwan sa kanilang pag-uusap at akmang kukunin ang kumot para magdamit ngunit inagaw ito ni Haeyoung. Lubhang nahiya si Jung-hwan na hubad-hubad. Bagamati kalmado si Haeyoung sa labas, sa loob ay lubos siyang natataranta. Naramdaman niya na nababaliw siya pagkatapos umuwi na isip ni Jung-hwan ang nangyari kagabi. Hindi niya mapigilang tumawa ng palihim. Pala, nagkita silang muli sa isang class reunion hindi pa nagtatagal. Lahat ay nagtataka kung bakit ang magkasintahan na may pinakamalaking pag-asa na magpakasal ay nagpa siyang maghiwalay. Sa totoo lang, nagtataka din si Jung-hwan kung bakit siya iniwan. Noong taong iyon, nag-aral sila ng magkasama, nanood ng pelikula ng magkasama at naglakad-lakad ng magkasama. Ngunit biglang isang gabi nakatanggap si Jung-hwan ng text message ng paghihiwalay mula kay Haeyoung mula noon. Hindi na makontak ni Jung-hwan si Haeyoung, minsan may taping ang GE station. Biglang nakita ni Jung-hwan ang pangalan ni Haeyoung sa listahan. Inakala niya na hindi na sila magkikita pagkatapos ng class reunion na iyon. Hindi inaasahan, sa pagkakataong ito kailangan nilang magharap ng direkta sa programa. Binomba nila ang isa't isa na parang machine gun. Pagkatapos ng broadcast, hindi pa rin sila nawawala ng gana. Sa totoo lang, gusto talagang malaman ni Jung-hwan ang dahilan kung bakit siya iniwan. 8 taon na siyang ginugulo ng bagay na ito. Paano na? Hindi ko na matandaan. Muntik nang mabaliw si Jung-hwan. Lalo siyang nabaliw dahil dito, 8 taon nang nagdusa si Jung-hwan. Sa pagkakataong ito, nahuli siya, kailangan niyang malaman ang katotohanan. Nang araw na iyon, nagkaproblema ang kaso na hawak ni Haeyoung, na labis niyang ikinabahala, mag-isa siyang pumunta sa convenience store para uminom at mawala ang kanyang kalungkutan. Nang magmadali siyang bumalik sa kumpanya, sinabi sa kanya ng sekretarya na may naghihintay na kliyente sa kanya. Nang makarating siya sa reception room, saka lang niya napansin na ang taong naghihintay sa kanya ay si Jung-hwan, kaya sinabi niya sa lahat na maaari na silang umuwi. Mananatili siya para makipag-usap sa kliyente. Hindi alam ni Jung-hwan na paparating na ang isang bagyo. Hinila niya pababa ang kurtina at malakas na ibinato ang isang libro kay Jung-hwan. Nag-away silang dalawa tungkol sa paghihiwalay noon. Dahil hindi sapat ang pagbato ng libro, akmang kukunin ni Haeyoung ang cue stick sa tabi. Takot na takot si Jung-hwan at mahigpit na niyakap ang stick at ayaw bitawan, ngunit hinawakan ni Haeyoung ang kanyang ilang hibla ng buhok. Pagkatapos ay sinipa niya ang kanyang maselang bahagi. Nag-away silang dalawa dahil walang gustong magparaya. Ginamit ni Jung-hwan ang lahat ng kanyang lakas upang mahigpit na hawakan ang braso ni Haeyoung. Nang makita niya ang mukha ni Haeyoung na namumula dahil sa inumin, bigla siyang nakaramdam ng pagkaakit na nagdulot sa dalawa na mataas ang hormone na humalik sa isa't-isa. Ang sumunod ay ang eksena na ayaw makita ng lahat. Kinabukasan, inimbitahan ni Jung-hwan si Haeyoung na lumabas at handa siyang makipagbalikan sa kanya, bagamat mayroon silang damdamin para sa isa't-isa dahil sa pride. Hindi tinanggap ni Haeyoung ang pagtatapat ni Jung-hwan, ngunit nang makita niya ang isa pang babae na maalalahanin kay Jung-hwan, nagsimula siyang magselos. Hindi niya inaasahan na hayagang umamit ng pag-ibig ang babae kay Jung-hwan sa radyo na biglang nagulat kay Haeyoung. Pagkatapos, sumunod din ang lahat sa panunukso, akmang magpapanggap si Haeyoung na walang nangyari. Ngunit bigla siyang nabangga sa isang kasamahan, pagkatapos ay mayabang siyang tumayo. Bagamat nag-aalala si Jung-hwan kung nasaktan ba siya. Ginamit din niya ang pagkakataong ito upang ipaalam kay Haeyoung ang dahilan kung bakit hindi niya ito maaaring iwanan. Sa totoo lang, nag-aalala pa rin si Haeyoung kung papayag ba si Jung-hwan. Inimbitahan niya si Jung-hwan na lumabas noong gabing iyon at direkta siyang tinanong. Ngunit pumiti si Jung-hwan nang may tusong ngiti at sinabing nag-iisip pa siya. Ayaw ni Haeyoung na madaling sumang-ayon na makipag-date kay Jung-hwan. Ngunit ayaw niya ring ibigay siya sa iba, naramdaman ni Jung-hwan na nagbibiro talaga siya. Bagamat gusto niya talaga si Haeyoung, hindi niya ito mabibigyan ng ganoong walang katwirang karapatan. Gayunpaman, gusto pa rin niyang bigyan si Haeyoung ng huling pagkakataon. Hayaan siyang magdesisyon kung gusto niyang manatili sa kanya o hindi. Akala ni Haeyoung na nagbibiro sa kanya si Jung-hwan. Ngunit ang 3 araw na walang komunikasyon ay nagparamdam sa kanya ng matinding pagkabalisa. Hindi nag-atubili si Haeyoung na gumawa ng malaking eksena sa pamamagitan ng pagpunta sa isang blind date para subukan. Tulad ng inaasahan, may isang lalaking nakaupo sa tapat nila. Lihim na natutuwa si Haeyoung nang mapansin niya na ang lalaki ay hindi pala si Jung-hwan. Pagkatapos ay galit siyang nagpadala ng larawan ng blind date. Ngunit matagal nang nahulaan ni Jung-hwan ang intensyon niya. Hindi nakatanggap ng tugon mula kay Jung-hwan. Lalo pang nagalit si Haeyoung sa kanyang puso. Pagkatapos ay tinawagan niya ito ng direkta. Alam niyang nasa istasyon ng DV si Jung-hwan, kaya dali-dali siyang tumakbo doon. Nang dumating si Haeyoung, sadya namang nagdahilan si Jung-hwan para tumakas. At narinig pa niya ang boses ng babae sa tabi. Sa sandaling ito, tuluyan nang natigilan si Haeyoung. Kinabukasan, pumunta si Jung-hwan para hanapin si Haeyoung at hinila pababa ang kurtina.
Sa ganitong paraan, pinili ng magkasintahan na naghiwalay ng 8 taon na magkasama mula sa simula. Pinahahalagahan din nila ang isa't-isa. Ngunit paanong matitiis ng babae na tinanggihan ni Jung Hwan iyon? Pagkatapos kumpirmahin na nagkabalikan sina Jung Hwan at Hae-young, ayaw pa rin niyang sumuko. Pagkatapos, nagkaharap muli ang dalawang babae na puno ng amoy ng pulbura. Inakala ng babae na dahil naghiwalay na sila noon, kahit magbalikan pa sila, hindi rin ito magtatagal. Dahil hinamon siya ng kalaban, hindi rin nagpatalo si Hae-young. Siya ay maganda at matalino, paano siya matatalo sa isang bata? Pero bata pa ako, ang kumpiyansa ng babae ay nagpatawa at nagpaiyak kay Hae-young. Kinagabihan, kusang loob na pumunta si Hae-young sa lugar ni Jung Hwan. Habang masaya silang nag-uusap, tumunog ang doorbell. Inakala ni Jung Hwan na ang nanay niya iyon, kaya sinabi niya kay Hae-young na magtago agad sa kwarto. Ngunit nang buksan niya ang pinto, nakita niya ang babaeng humahabol sa kanya. Nagdahilan siyang nagdala siya ng mga gamit at gusto niyang pumasok at umupo saglit. Nang akma na siyang papasok, lumabas si Hae-young na gusot ang damit. Muntik ding malaglag ang panga ng babae sa eksena sa harap niya. Ang taktikang ito ay matagumpay na nagpaalis sa babae. Lalo pang humanga si Jung Hwan kay Hae-young. Ang biglaang pagdating ng babae ay nagpagalit kay Hae-young. Para mapanatag ang loob ng kanyang minamahal, nagpasya si Jung Hwan na papayagan siyang lumipat at manirahan kasama niya. Pumayag lang si Hae-young na lumipat tuwing linggo lang, ang araw ng kanyang pahinga. Ngunit hindi ito live-in na relasyon. Gusto ni Hae-young na iwan ang kanyang mga magulang upang manirahan kasama ang kanyang nobyo. Nagdahilan siyang malayo ang kanyang pinagtatrabahuhan at nakipag-usap sa kanyang mga magulang. Plano niyang maghanap ng bahay na malapit sa kumpanya para rentahan kasama ng kanyang kasamahan. Sa ganitong paraan, hindi lang mababawasan ang oras na nasasayang sa pagko-commute. Kapag nag-o-overtime ang kumpanya, hindi na rin niya kailangang manatili sa pansamantalang tirahan. Pakiramdam ng nanay niya ay makatwiran ang sinabi ng kanyang anak, ngunit nag-alinlangan ang kanyang ama. Bagamat ayaw niya talaga, sinabi pa rin niya sa kanyang anak na pag-iisipan niya ito. Sa totoo lang, ayaw ng tatay na mahiwalay sa kanyang mga anak. Umaasa siyang mananatili sa bahay ang kanyang mga anak na babae hanggang sa sila ay ikasal. Kapag sila ay kasal na, bihira na silang umuwi. Kaya naman, pinahahalagahan niya ang mga araw na nasa bahay ang kanyang mga anak na babae. Ngunit alam ng kanyang ina na madalas napapagod ang kanyang anak sa trabaho na nawawalan na siya ng sigla. Sa ganitong paraan, maaari siyang magkaroon ng dagdag na 3 oras ng pahinga araw-araw. Pagkatapos ng lahat, nagpasya pa rin ang tatay na magpatawag ng family meeting para magbotohan sa pamamagitan ng pagtaas ng kamay. Alam ni Hae-young ang hirap ng pagtatrabaho, kaya tinaas niya ang 2 kamay upang magpahayag ng pagsang-ayon. Sinabi ni Hae-young na kung ipahiram lang ni Hae-young sa kanya ang isang bag, papayag siya. Ngunit ang pagpapahiram ng bag ay isang bagay na hindi talaga mangyayari. Tutol din ang kuya sa hiwalay na pagtira ni Hae-young. Masyadong mapanganib, hindi talaga siya makakatulong. Sinabi ng nanay na magkaisa ang mag-asawa, kaya ang desisyon ay nasa tatay. Sa huli, hindi pa rin nakuha ni Hae-young ang pahintulot ng pamilya. Nabigo si Hae-young at ibinalita ito sa kanyang nobyo. Nagpahayag din siya ng kawalang magawa. Alam ng nanay na ang dahilan ng pagtutol ng kanyang asawa ay dahil ayaw niyang mahiwalay sa kanyang anak na babae. Kailangan pa niyang hintayin hanggang sa magpakasal sila para makita kung paano niya ito gagawin. Hindi kaya alam ng kanyang mga anak na babae na mayroon silang tatay na mapagmahal sa anak na babae. Hindi maintindihan ni Hae-young kung bakit laging tumututol ang kanyang tatay. Sinabi ng nanay kay Hae-young na noong ipinanganak siya at ang kanyang kuya ay nawalan na ng pabor. Hindi pa rin ba niya naiintindihan ang mabuting puso ng kanyang tatay? Nang marinig ang sinabi ng kanyang nanay, unti-unting naunawaan ni Hae-young ang iniisip ng kanyang tatay. Kaya nagpasya siyang kausapin ang kanyang tatay kinabukasan. Ngunit sadyang iniiwasan ng tatay ang kanyang anak na babae. Pagkatapos pag-isipan itong mabuti, natakot siyang saktan ang damdamin ng kanyang anak na babae. Kaya ibinaba niya ang kanyang ginagawa. Maaga siyang naghintay sa labasan ng subway station bago pa man matapos ang trabaho ng kanyang anak na babae. Alam niyang hindi niya maaaring laging yakapin ang kanyang panganay na anak na babae. Pagkatapos malaman ang sitwasyon ng kanyang magiging kasama sa kwarto, sa huli ay nagpasya pa rin siyang pumayag sa kanyang anak na babae. Ngunit kailangan niyang umuwi tuwing weekend. Pagkatapos bigyan ng payo ang kanyang anak na babae, pinigilan ng tatay ang kanyang luha at naunang lumakad. Hinabol siya ni Hae-young at naglambing, humingi ng tulong sa kanyang tatay na bitbitin ang kanyang bag. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang tatay at nangako na uwi siya sa tuwing may oras siya. Ang mag-ama ay parang noong nakaraang taon. Masayang naghawak kamay at lumakad patungo sa kanilang tahanan. Ang magkasintahan na kakalipat lang magkasama sa unang araw ay sabay na nakatanggap ng tawag mula sa kanilang mga nanay. Bigla itong nagparamdam sa kanilang dalawa na may mali. Nang tumakbo sila at makarating sa lugar, nagulat sila. Pala, ang nanay ni Jung Hwan ang may-ari ng tindahan ni Yaong-sil. Madalas ding nag-aaway ang dalawang nanay tungkol sa pagtaas ng upa. Ngunit ang bagong bukas na coffee shop ng nanay ni Jung Hwan ay hindi makahanap ng angkop na part-time na manggagawa. Kaya, hiniling niya kay Yaong-sil na pansamantalang tulungan siya. Ngunit hindi lang ito hindi nagpapasalamat, kundi inakusahan pa niya si Yaong-sil na nagnakaw ng kanyang singsing. Kaya, dumiretso silang dalawa sa istasyon ng pulisya. Saka lang nalaman ni Hae-young na ang may-ari ng lupa na laging nagbibigay ng problema sa kanyang mga magulang ay ang nanay pala ng kanyang nobyo. Sinabi ni Yaong-sil kay Hae-young na inakusahan siya ng nanay ni Jung Hwan na nagnakaw ng kanyang singsing. Ngunit iginiit ng nanay ni Jung Hwan na siya Yaong-sil talaga ang nagnakaw.
At mariin pa siyang humingi kay Yaong Sil na ibigay agad ang singsing. Balak sana ni Junghwan na payuhan ang kanyang nanay na umuwi at hanapin itong mabuti. Ngunit hindi pinayagan ng nanay ni Junghwan ang kanyang anak na makialam sa harap ng ugali ng nanay ni Junghwan. Sinubukan din ni Haeong na pigilan ang kanyang galit. Sa sandaling ito, nakita ng pulis ang nawawalang singsing sa damit ng nanay ni Junghwan. Bigla itong nagpahiya kay Junghwan. Sinaway niya ang kanyang nanay kung bakit hindi niya muna makumpirma itong mabuti. Sa sandaling ito, nagalit din si Yaong Sil dahil sa pagiging biktima ng maling akusasyon. Hiningi niya sa nanay ni Junghwan na humingi agad ng tawad sa kanya. Ngunit nagdahilan ang nanay ni Junghwan na hindi niya alam bilang depensa sa sarili. Nang makita ito ni Junghwan, akmang hihingi na siya ng tawad sa kanyang magiging biyenan. Pasensya na talaga, umalis ka na. Ang pinakamahalaga ay ang pagpapahiya sa nanay sa harap ng ibang tao. Sa pananaw ng batas, ito ay malinaw na isang krimen ng paninira. Ngunit nagpakita ng paghamak ang nanay ni Junghwan at sinabing anong dignidad mayroon ang taong ito. Ang pangungusap na ito ay lubusang nagpagalit kay Haeong. Binalaan niya ito na kung hindi siya hihingi ng tawad, ay dedemanda niya ito agad sa korte. Natakot si Junghwan na lumaki ang issue, kaya dali-dali siyang humingi ng tawad sa kabilang panig. Ngunit nagpakita pa rin ng pagtutol ang nanay ni Junghwan. Sa sandaling ito, dali-dali ring dumating ang tatay ni Haeong nang malaman ang balita. Sa sandaling ito, humupa ang labanan. Nakita ng nanay ni Junghwan si Haeong na sumisigaw ng malakas. Iniisip na ang mag-ina ay talagang walang kwenta. Ngunit sinabi ni Junghwan na malinaw na nagkamali ang kanyang nanay. Bukod pa rito, naramdaman niya na medyo kaibig-ibig pa rin ang dominanteng hitsura ni Haeong. Bagamat nakaramdam ng pagkapahiya ang kanyang nanay dahil mayroon siyang abogadong anak na babae na naghiganti para sa kanya. Agad na bumuti ang kanyang kalooban. Bagamat medyo nakakahiya si Haeong, hindi pa rin niya malunok ang galit na ito. Pag-uwi ni Junghwan, dali-dali niyang tinawagan si Haeong. Ngunit sa kasamaang palad, hindi sinagot ni Haeong ang telepono. Kinabukasan, galit siyang pumunta upang hanapin ang nanay ni Junghwan. Binalaan niya ito na kung hindi siya hihingi ng tawad sa kanyang nanay, magkikita sila sa korte. Nalaman din ni Haeong na ginamit ng nanay ni Junghwan ang iligal na pagtatayo para arbitraryong taasan ang upa. Kung ayaw niyang magkaproblema, sumunod agad sa hinihingi. Pagkatapos, ibalik ang sobrang upa na kinuha sa aking nanay. Walang pagpipilian ang nanay ni Junghwan kundi ang makipagkasundo. Ngunit hindi niya namalayan na si Haeong ang nobya na nakarelasyon ng kanyang anak 8 taon na ang nakakaraan. 8 taon na ang nakakaraan, hinanap ng nanay ni Junghwan si Haeong dahil sa kanilang relasyon, at hiniling sa kanya na lumayo agad sa kanyang anak. Ang dahilan ng kanilang paghihiwalay ay dahil pala sa sobrang hirap ng pamilya ni Haeong. Ang mga salita ng nanay ni Junghwan ay labis ding sumugat sa pagmamataas ni Haeong. Para mapanatili ang kaunting pagmamataas, hindi niya kailanman sinabi ang dahilan ng kanilang paghihiwalay. Bukod pa rito, alam din niya na ang ugali ng nanay ni Junghwan ay hindi magbabago. Sa totoo lang, gusto lang ni Haeong na payuhan ni Junghwan ang kanyang nanay na humingi ng tawad sa kanyang nanay. Ngunit hindi talaga kayang kumbinsihin ni Junghwan ang matigas ang ulong nanay. Dahil gusto pa rin niyang makipagkasundo kay Haeong sa hinaharap. Kaya ayaw din niyang maging masyadong komplikado ang mga bagay. Ngunit hindi niya inaasahan na muling magmumungkahi si Haeong ng paghihiwalay. 8 taon na ang nakakaraan, umalis si Haeong ng walang paalam at ngayon gusto na naman niya itong gawin. Kaya galit na sumang-ayon si Junghwan sa kanya. Sa wakas ay nakakuha ng gig ang superstar Jonghi, ngunit bigla siyang nagkaalmoranas. Kahit na nagtitiis siya ng matinding sakit, nagpilit pa rin siyang tapusin ang unang photoshoot. Ngunit nang dumating sa pangalawang shoot, natigilan ang malaking bituin. Tiningnan niya ang upuan sa harap niya, lihim siyang nag-cheer sa sarili. Nang akma siyang upo, biglang nangyari ang hindi inaasahan. Pagkatapos ay dinala siya sa ambulansya ng mga medikal na tauhan. Sa pagkakataong ito, ang maliit na assistant Myeong na nagsimula pa lang sa kanyang unang araw ng trabaho ay tila mahihirapan na manatili sa trabaho. Sa susunod na sandali, hinanap nga siya ng amo. Ngunit sinabi ng amo na kinuha niya siya dahil nakita niya ang pagpupursige ng isang atleta sa kanya. Akala niya ay kaya niyang magtiyaga at maging isang mahusay na assistant ni Jonghi. Hindi inaasahan, sa unang araw ng trabaho, nakagawa na siya ng malaking gulo. Gayunpaman, kung mapapagaan niya ang loob ni Jonghi at maging assistant niya sa loob ng 1 taon, papayag ang boss na gawing regular na empleyado si Myeong. Dahil sa ganoong magandang bagay, kailangan pa ring magtiyaga si Myeong sa loob ng 1 taon kahit pa dumaan siya sa hirap. Ngunit ngayon, ang pinakamahalaga ay mapagaan ang loob ng malaking bituin na ito. Pagkatapos, bumili siya ng seaweed na para sa buntis. Dahil narinig ni Myeong na ang ganitong uri ng seaweed ay may napakagandang epekto sa constipation. Nang makita ito ni Jonghi, galit na galit siya at muntik na siyang itapon sa labas. Upang ipakita ang kanyang sinseridad, sumulat din si Myeong ng apology letter. Ang simula ay maayos pa, ngunit habang tumatagal ay lalo itong nagiging mali. Ang almoranas ay masakit kahit sa kaunting ihip lang ng hangin. Pagkarinig nito, hindi na talaga napigilan ni Jonghi ang galit sa kanyang puso. Pagkatapos ay walang awang pinalabas si Myeong. Walang magawa si Myeong at hindi niya talaga alam kung paano mapapagaan ang loob ni Jonghi. Pinalalaanan siya ng kanyang senior na marahil ay maaari niyang subukan ang isang beauty trap. Pero si Myeong ay nag-inarte ng sobra na halos masuka ang manager. Dinala niya muli ang baukwet ng bulaklak para sunduin si Jonghi sa ospital. Hindi siya tiningnan ni Jonghi at walang awa siyang iniwan sa parking lot. Ang una niyang ginawa pagdating sa kumpanya ay agad na hilingin sa boss na tanggalin si Myeong. At nagreklamo pa kung gaano katanga si Myeong. Ngunit sinabi ng boss na kung ganoon, ibigay na lang si Myeong sa mortal niyang kaaway.
Sakto namang kulang sa tao doon, kaya di nang marinig iyon mula sa boss, nagdesisyon pa rin si Jong-hee na magtiis muna ng kaunti. Ngunit tuwing lalabas sila, pinapabayaan niyang mag-isip si Myeong ng sarili niyang paraan ng pagpunta. At pinagising pa nga si Myeong hating gabi para bumili ng sabaw ng buto ng baka sa malalayong lugar para sa kanya. At upang maiwasan ang panloloko, hiniling pa niyang magpadala si Myeong ng litrato sa kanya. Upang maging permanenteng empleyado, nagtiis pa rin si Myeong at sumama siya kay Jong-hee sa Gifts para mag-ehersisyo. Nang makita ang maling posisyon ni Jong-hee, si Myeong na isang dating atleta ay hindi talaga makatiis. Kaya siya ang naging tagapagsanay at sa ilalim ng paggabay ni Myeong, talagang gumaan ang lahat. Para magpahayag ng pasasalamat, pinayagan pa niyang maging super si Myeong para sa kanya, ngunit habang nag-uusap sila, hindi sinasadyang nabanggit ni Myeong ang kanyang ama at nang huminto ang sasakyan, hindi inaasahang pinalabas ni Jong-hee si Myeong. Hindi niya talaga maintindihan kung saan siya nagkamali, ang babaeng binuli ng kanyang pinuno sa unang araw ng trabaho. Ngunit hindi alam ng pinuno na ang babaeng binubuli niya ay ang magiging hipag niya at noong nag-aaral pa sila. Madalas na inaasar ni Yojo si Myeong at sa wakas ay umasa siyang magtatapos na at makapagtrabaho, ngunit nakatagpo pa rin siya ng mortal na kaaway na ito. Nagkataon pa siyang naging team leader ni Myeong. Ngayong araw ay inihayag ng ina sa lahat na iuwi ng nakatatandang kapatid ang kanyang nobya sa bahay ngayong gabi. Dahil ilang araw bago iyon ay nakipagkita si Yojo sa kanila at sinabi pa niyang buntis siya sa anak ni Joon-young. Natigilan ang dalawang matanda at sandaling hindi matanggap dahil ang kanilang anak ay naghahanda para sa pagsusulit ng serbisyo sibil. At inakala nilang tiyak na makakapasa ang anak na nag-aral sa loob ng 4 na taon sa pagkakataong ito. Ngunit hindi inaasahan ng mag-asawa na gagawin ng bastos na batang ito ang ganoong bagay at saka. Ang paggawa ng pagkakamaling ito ay pinabayaan pa niyang ang babae ang magsalita. Galit na galit ang buong pamilya na gusto nilang patayin ang walang kwentang taong ito. Ngunit tapos na ang lahat, kailangan pa ring panagutan ang anak ng ibang tao. Kaya di naghanda ang buong pamilya ng isang masaganang hapunan para sa magiging manugang na ito. Naghanda rin si Yojo ng regalo para sa magiging biyenan at masigasig ding ipinakilala ng ama ang bawat miyembro ng pamilya sa kanyang manugang. Ngayon, ang ikatlong anak lamang na nag-overtime sa kumpanya ang wala pa. Lumabas na bago umuwi si Yojo ay ipinasa niya lahat ng trabaho kay Myeong. Narinig niyang malakas si Myeong kaya sinadya niyang pahirapan siya at inutusan siyang ilipat lahat ng gamit sa bodega. At hinintay niyang buhatin ni Myeong ang pinakamabigat na kahon. Paulit-ulit namang nagdagdag si Yojo ng mga gamit sa ibabaw. Ngunit dahil sa sobrang taas ng mga nakasalansan, hindi talaga makapagbalanse si Myeong. Hindi inaasahang nahulog ang kahon at tumama sa tasa ng milk tea na sakto namang natapon kay Yojo. Bago umalis, galit si Yojo na inutusan siyang labhan ang kanyang mamahaling damit. At pagkatapos ay linisin ang dressing room bago siya umuwi at ang ina naman sa bahay ay patuloy na tinutulungan siyang umuwi ng mabilis. Nang matapos ni Myeong ang trabaho, dali-dali siyang umuwi para makita ang magiging hipag at silang dalawa ay natigilan. Talagang tadhana, si Yojo na nakita ang mesa na puno ng pagkain ay biglang nawala ng gana. At lalong galit na galit si Myeong. Nalaman ng lola na kasing edad ni Myeong ang nobya ng kanyang apo at hindi niya napigilang magreklamo na mukha talaga siyang matanda para sa kanyang edad. Kahit medyo awkward ang atmosfera, pilit pa ring gumiti si Yojo. At nagmadaling nagpaliwanag ang tiyahin na ito ay isang uri ng fashion ng kabataan. Ngunit si Myeong na nakaupo sa tabi ay tahimik pa rin. Sinabi pa ni Joon-young na magkasama sina Yojo at Myeong sa isang departamento. Ngunit si Yojo ay biglang nagsalita na masyadong maraming empleyado sa departamento. Talaga raw hindi pa niya nakikita si Myeong at masigasig pa siyang bumati kay Myeong. Hindi agad nakarecover si Myeong, nagdahilan na masakit ang tiyan at nagtago sa banyo. Hanggang umalis si Yojo, hindi pa rin lumabas si Myeong. Gayunpaman, labis na nasiyahan ang mga magulang sa matatag na manugang na ito, na umabot na sa posisyon ng department head sa ganoong murang edad. Mas mahusay kaysa sa kanilang Myeong at ang pangalawang kapatid na babae at si Raeong ay hindi nasiyahan kahit kaunti. Sa tono pa lang ng pananalita niya ay alam na nilang hindi siya karaniwan. Inakala pa ni Raeong na nainggit ang pangatlong ate dahil sa matagumpay na karera ng hipag na kasing edad niya. Ngunit sa oras na ito, ayaw ni Myeong na magsalita ng kahit ano. Hindi niya talaga alam kung paano haharapin ang nakakainis na babaeng ito sa mga susunod na araw. Ang ina ay sabik na magkaroon ng apo. Ngunit ang anak na lalaki ay laging natatakot na ipakilala sa kanya ang nobya nito. Noong araw na iyon, iniuwi ni Jung-hwan si Haeyoung, ngunit hindi inaasahang dumating ang ina para mag-inspeksyon sa sandaling iyon. Nataranta si Jung-hwan at mabilis na itinulak ang nobya sa banyo. Ngunit pagkapasok pa lang ng ina ay kinuha na niya ang baso ng tubig sa mesa, ngunit ang bakas ng lipstick sa baso ay ikinagulat ni Jung-hwan. Sa oras na ito, wala siyang ganang makinig sa ina na tumatalon doon at nang ibaba ng ina ang baso ng tubig. Dali-dali niya itong kinuha at ginamitan ng bibig para burahin ang bakas ng lipstick. Lumabas na minsan palang siniraan ng ina ni Jung-hwan ang ina ni Haeyoung na nagnakaw ng singsing at dinala pa sa istasyon ng pulis. Kaya naman, galit na galit si Haeyoung at nakipag-break. Alam ni Jung-hwan na mali ang ginawa ng kanyang ina, kaya siya mismo ang nagpunta para humingi ng tawad para sa ina. Bagaman nagdamdam si Ines Yeong-sil sa loob-loob niya, sa hudyat ng kanyang asawa, tinanggap pa rin niya ang tawad nito. Pagkaalis ni Jung-hwan, nagtataka pa rin si Ines Yeong-sil kung paanong ang ina ni Jung-hwan ay nagkaanak ng ganoong klaseng lalaking may pag-unawa. Nang buksan niya, labis siyang nagulat, hindi niya inasahang magreregalo ito ng dekalidad na Korean beef.
Nagulat din si Rayong at sinabing, ito ang regalo na dala ng magiging manugang sa unang pagdating sa bahay. Hindi inaasahang magastos pala ang anak ng nakakainis na may-ari ng bahay. Bagaman walang sinabi si Haeyong, hindi maipaliwanag ang saya sa loob niya at nagustuhan din ng ina ang lalaking ito. Sayang lang at anak siya ng nakakainis na may-ari ng bahay, kung hindi, talagang sana ay maging manugang niya ito. Dahil sa pagtanggap ng ina, maagang namulaklak ang puso ni Haeyong para mapabuti ang kanilang relasyon. Isinantabi din ni Haeyong ang kanyang pride at kusa siyang pumunta sa bahay ng nobyo, kaya sa wakas ay nagkaayos silang dalawa. Ngunit nalaman ng ina ni Junghwan na pumunta ang anak niya para humingi ng tawad kay Ines Yaongsil. Galit siyang tumakbo para kausapin ang anak dahil pakiramdam niya ay wala siyang ginawang mali. Ngunit si Haeyong na mainitin ang ulo ay hindi na talaga nakinig pa, kaya lumabas siya mula sa banyo. Nakita ng ina ni Junghwan na patuloy na nakatingin ang kanyang anak sa banyo at naramdaman niyang may itinatago ito sa kanya. Sa kabutihang palad, nakatago si Haeyong sa tamang oras, kaya hindi siya nakita ng ina ni Junghwan. Ngunit muntik nang atakihin sa puso si Junghwan sa matatalim na tingin nito. Sa takot na matuklasan ng ina ang tungkol sa kanila ni Haeyong, nagmadaling nagdahilan si Junghwan para ilabas ang ina. Nang makita niyang umalis ang ina, saka lang siya nakahinga ng maluwag. Pagdating pa lang sa bahay ay lumuhod na si Junghwan sa harap ng nobya at kusa siyang humingi ng tawad. At pinalitan pa niya ang password ng door lock sa kaarawan ni Haeyong. Dahil dito, nakaligtas siya sa isang sakuna. Paggising niya sa umaga ay ginising ni Haeyong ang nobyo para pumasok sa trabaho. Anong oras na yon, Jay? Yonji ang tawag sa akin ng senior. Nagmadaling nagpaliwanag si Junghwan na hindi niya talaga sinasadya. Ngunit nagalit si Haeyong at nag-impact ng gamit na desisyong putulin na ang relasyon nila. Sinabi ni Junghwan na nakasanayan na niyang tawagin ang pangalan na iyon sa trabaho, kaya hindi niya sinasadyang nasabi ang pangalan na ito. Ngunit sa paggawa ng ganoong pagkakamali, paanong madaling mapapatawad ni Haeyong siya? Nang magmeeting silang tatlo, sinadya ni Junghwan na tawagin si Yeonji na Haeyong at nagbigay din ng katulad na paliwanag. At gaya ng inaasahan, galit na tumalikod at umalis si Yeonji. Sa oras na ito, nakahinga na rin si Junghwan. Tapos na ba? Ang kasiyahan ng boss ay ang bulihin ang mga bagong dating na intern, ngunit sa pagkakataong ito hindi niya inasahan. Noong high school, dahil mataba si Mieong, madalas siyang binubuli ni Yuju. Kapag naiisip ni Mieong na magiging hipag niya ito sa hinaharap, nahihirapan talaga siyang tanggapin. Ngunit si Yuju ay makapal ang mukha na nakikipag-usap ng malapit kay Mieong at kusa pa siyang bumili ng kape para kay Mieong. Sinabi niya sa lahat na si Mieong ang kanyang kaibigan noong high school at kailangan siyang alagaan ng lahat, ngunit sa harap ng pagbabago ni Yuju. Hindi nagpasalamat si Mieong, hindi alam ng lahat na hindi niya mabura ang alaala ng pambubuli noon. Ngunit pakiramdam ni Yuju ay hindi iyon big deal. At saka, hindi ba para sa ikabubuti niya ang ginawa niya? Kung hindi siya dinemoralize, paanong magagawa ni Mieong na magdayat ng matagumpay? Hindi napapayag si Mieong na may mangbuli sa kanya ngayon, kaya ayaw niya ring patawarin si Yuju. Ngunit si Yuju ay nagdadalang tao sa apo ni Mieong. Nais ba niyang mailagay ang kanyang kuya sa isang mahirap na sitwasyon? Kailangan mo ring malungkot kasama ko. Naguluhan si Yuju nang marinig ang sinabi ni Mieong. Hindi niya talaga alam kung paano niya makukuha ang kapatawaran ni Mieong. Alam ni Mieong na hindi kayang iwan ni Yuju ang kanyang kuya dahil umaasa ang kanyang kuya na taos pusong hihingi ng tawad si Yuju sa kanya. Nang matapos ang trabaho, mag-isang uminom si Mieong para magpalipas ng lungkot. Hindi niya maintindihan kung bakit ang magiging hipag niya ay ang taong pinakakinamumuhian niya. Sa sandaling ito, si Jo-eun-hee na nalulungkot din ay nagkataong dumaan. At pagkatapos ay magkasama silang umupo at uminom para magpalipas ng lungkot. Ikinuwento ni Mieong kay Jo-eun-hee ang kanyang malungkot na karanasan. Balak niyang ikwento ang tungkol sa pambubuli sa kanya para pigilan silang magpakasal. Ngunit ang babaeng iyon ay nagdadalang tao pa sa anak ng kanyang kuya. Talagang nakakahiya ang bagay na ito. Kung gayon, gamitin mo ang iyong espesyal na kapangyarihan para dahan-dahang maghiganti at pahirapan siya. Maraming taong nagbubuntis at nanganganak sa mundong ito. Ngunit marami ring nag-iiwan sa kanilang anak at malapit lang sila sa atin. Iniwan ni An-an ang kanyang anak, nababaliw ka ba? Kung maririnig ito ng iba at mapunta sa front page, kawawa ka. Lumabas na hindi si Jo-eun-hee ang nag-iwan sa iba kundi siya ang iniwan. Bukod pa rito, nahanap na ni Jo-eun-hee ang lalaking nag-iwan sa kanilang mag-ina. Plano niyang lumipat sa bahay nila sa loob ng ilang araw. At pagkatapos ay guguluhin niya ang kanilang pamilya. Narinig pa ni Jo-eun-hee na may 4 na anak sila. Pagkatapos niyang lumipat ay tiyak na pagbabayarin niya ang buong pamilya. Pagkatapos ng ilang oras ng pagluha, lalo namang naging malapit ang kanilang relasyon. Ngunit paanong malalaman ni Mieong? Ang lalaking sinabi ni Jo-eun-hee na gusto niyang paghigantihan ay ang sarili niyang ama. Gusto ng ina na ipaalam sa mga anak ang isang nakakagulat na balita. Lumabas na ang kanilang ama ay may isa pang anak sa labas. Ang balitang ito ay labis na ikinagulat ng 4 na magkakapatid. Inakala nilang nangyayari lang ang mga bagay na ito sa mga drama sa TV. Hindi inaasahang mangyayari pala ito sa kanilang sariling bahay. At pagkatapos ay nagkwento pa ang ina ng mas nakakagulat na balita. Planong lumipat ng bata sa bahay natin. Biglang nangyari ang bagay na ito na hindi talaga matanggap ng lahat. Nagpasya ang mga bata na sabay-sabay na magrebelde at umalis pa sila sa bahay ng sama-sama. Ngunit hindi inaasahang pumayag ang ina ng walang pag-aalinlangan. Pakiramdam ni Haeyong ay tiyak na naapektuhan ang utak ng ina. Sa harap ng bagay na ito, paanong kalmado siya?
Bukod pa rito, pinayuhan pa niya ang mga anak na unawain ang ama. Tutal, nangyari ang bagay na ito bago pa sila ikasal. Kaya ayaw ng ina na punahin ang inyong ama. Dahil wala siyang tutol. Wala rin kayong karapatang tumutol. Ngunit hindi inaasahan ni Jeong-hee na ang pangatlong anak na babae ng ama ay ang sarili niyang manager. Bakit ka nandito? Bakit mayroong ganoong pagkakataon sa mundo? Naalala din ni Mieong ang sinabi ni Jeong-hee sa kanya. Guguluhin ko ang pamilya nila. Sandaling hindi matanggap ni Mieong ang realidad na ito. Bukod pa rito, kahapon ay kasama pa niya si Jeong-hee na bumili ng regalo para sa buong pamilya. Malinaw na naglalagay ito ng time bomb sa loob ng bahay. Inakala ni Jeong-hee na ipagmamalaki ng pamilya ang kanyang katayuan bilang isang bituin. Ngunit nang makita ang saloobin ng lahat, nalaman niyang hindi siya tinatanggap. Pagkatapos ay ipinakilala ng ama ang anak na lalaki na ito sa lola at tiyuhin. Sa harap ng napakaraming kamag-anak, biglang naramdaman ni Jeong-hee na parang isang fan meeting. Ngunit ang mga tagahanga na ito ay hindi masyadong masigla. Kailangan ni Jeong-hee na awkwardly na kumuha ng upuan at umupo sa sahig kasama ang lahat. Sinabi ng ina kay Jeong-hee na sabihin lang ang anumang kahilingan niya. Hindi rin nagdalawang isip si Jeong-hee na sabihin kailangan niya ng sarili niyang banyo at kailangan din siyang maglagay ng bidet. Ito ay nagpalito sa lola dahil hindi niya talaga alam kung ano ang bidet. Ang mga salita ng lola ay talagang ikinahiya ng kaunti si Jeong-hee. Ang nakakahiya na eksena na ito ay nagpatawa sa lahat. Ang tanging hindi tumawa ay si Mieong. Magdamag na nakaupo si Mieong sa rooftop at hindi makatulog. Ang nobya ng kanyang kuya ay ang nangbuli sa kanya ay sapat ng sakit sa ulo. Hindi inaasahang si Jeong-hee pa pala ang anak ng kanyang ama. Hindi maintindihan ni Mieong kung bakit lahat ng masasamang bagay na ito ay nangyayari sa kanya. Mula noon, nagsimula siyang sadyang iwasan si Jeong-hee. Si Jeong-hee na binaliwala ay nagdesisyong hanapin si Mieong para mag-usap ng malinaw. Ngunit pagkalabas niya, nakita niya ang eksena kung saan magkasama sina Yoo-joo at Chon-yao. Ito ay nagpaalala kay Jeong-hee tungkol sa araw na lasing sila. Sinabi ni Mieong na nasa kumpanya ang nangbuli sa kanya. Kinumpirma din ni Jeong-hee na si Yoo-joo talaga ang nangbuli kay Mieong. Noong araw na iyon, ipinakilala ni Yoo-joo kay Jeong-hee ang damit na katatapos lang niyang idisenyo at ipinagtanggol niya si Mieong. Sadyang naghanap si Jeong-hee ng butas para pahirapan si Yoo-joo. Nang makita niyang nagalit si Yoo-joo sa kanyang assistant, lumingon siya at tinanong si Yoo-joo kung paano niya nagawang ganoon ang pagtrato sa iba. Nagustuhan din ba niya ang pambubuli noong nag-aaral pa siya? Nang lumabas si Jeong-hee na nagmamalaki, hinabol siya ni Mieong at sinabi sa kanya na huwag na siyang makialam sa kanyang buhay. Hindi sinasadyang narinig ni Haeyoung sa voice recorder na si Yoo-joo pala ang nangbuli kay Mieong noong nag-aaral pa sila. Kaya galit siyang naghanap kay Mieong at tinanong siya kung bakit hindi niya sinabi sa kanya ang tungkol dito. Sa totoo lang, natatakot si Mieong na mag-alala ang kanyang mga magulang kaya ayaw niyang ikwento ang kanyang karanasan noong high school. Ayaw din niyang dahil sa bagay na ito ay mailagay sa isang mahirap na sitwasyon ang kanyang kuya. Kung sakaling malaman ng kanyang kuya ang tungkol dito at magpumilit pa ring pakasalan si Yoo-joo, hindi na niya ito mapapatawad pa. Kaya umaasa lang si Mieong ngayon na taos pusong hihingi ng tawad si Yoo-joo sa kanya at nang malaman niya ang iniisip ni Mieong. Dahan-dahang kumalma ang galit na puso ni Haeyoung at pagka-uwi niya, inaya niya si Yoo-joo na magkita sa labas. Ang malamig na mukha ng kanyang magiging hipag ay nagpasingaw ng malamig na pawis kay Yoo-joo na nagdududa. Ayaw na ring magsayang ng oras ni Haeyoung sa kanya at direkta niyang sinabi ang tungkol sa pambubuli niya kay Mieong noon. Kaya ayaw din niyang pahirapan si Yoo-joo, basta kikipag-isipan niyang mabuti at humingi ng tawad kay Mieong, magiging tabla na ang lahat. Sa totoo lang, may dahilan din si Yoo-joo kung bakit niya ginawa iyon dahil sinabi ni Mieong sa guro ang tungkol sa kanyang pagkatao na inampon siya ng kanyang madrasta. Mula noon, kumalat sa buong paaralan ang balita na inampon si Yoo-joo. Dahil sa galit sa kanya, nakipagsabuatan si Yoo-joo sa mga kaklase niya para bulihin si Mieong. Ngunit pakiramdam ni Haeyoung ay hindi iyon dahilan para mapatawad. Ano man ang dahilan, kailangan niyang humingi ng tawad kay Mieong para sa kanyang ginawa. Sa totoo lang, natatakot din si Yoo-joo na dahil sa bagay na ito ay hindi na siya makakaharap sa pamilya ng kanyang asawa. Sa huli, nagdesisyon siyang lakasan ang loob at humingi ng tawad kay Mieong. Sinabi rin ni Yoo-joo ang dahilan kung bakit niya kinamumuhian si Mieong. Basta't makuha niya ang kapatawaran ni Mieong, anumang hilingin niya ay papayag siya. Bagamat walang sinabi si Mieong para sa kanyang kuya, tinanggap niya sa loob niya ang paghingi ng tawad ni Yoo-joo. Ngunit umaasa siyang pagkatapos magpakasal ni Yoo-joo sa kanyang kuya, itigil na niya ang pag-arte at kailangan niyang makisama sa lahat. Kung hindi niya talaga masisiguro kung ano ang magagawa niya. Masayang naghapunan si Haeyoung at ang kanyang nobyo. Pareho silang nakatanggap ng balita na ikakasal na ang kanilang kaibigan noong kolehiyo, naghiwalay at nagkaayos at nagkasama sa loob ng 8 taon. Ang bihirang relasyon na ito ay kahanga-hanga at sa sandaling ito ay sabay silang nag-isip tungkol sa kanilang sarili. Pareho silang nagtataka kung bakit hindi pa nila kailanman binanggit ang tungkol sa kasal. Ngunit dahil sa pride, pareho silang nagdeklara na wala pa silang intensyon na magpakasal sa ngayon. Bagamat sa labas ay nagpakita sila ng kagalakan dahil pareho silang nagsabi ng parehong bagay. Pagkatapos ng trabaho noong araw na iyon, magkasama silang pumunta sa supermarket para bumili ng pagkain, ngunit hindi inaasahang nakita sila ni Haeyoung. Ito rin ang dahilan para agad na maiugnay ni Haeyoung ito sa ka-sharemate ni Haeyoung.